Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1975. Walang eksaktong lugar. Lugar ng Capiz. 20 taong gulang pa lamang si Ben noon. Isang pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Dahil pagkatapos ng dilubyo, ay nagbigay ito ng swerte sa kanila. Magpasa hanggang sa kasalukuyan. Kasama niya lagi noon ang nakababata niyang kapatid na si Adjong na nasa edad na 10. Magsisimula ang kwento sa kung kailan nila pinangarap na magkapatid na magkaroon ng bertud o agimat. Adjong, ano kayang pakiramdam ng may agimat, no? Biglang tanong ni Ben sa kapatid niya. Bakit mo naman po naisip ang bagay na yan, ha, Kuya Ben? Ay nako, iutot mo na nga lang yan. Balagbag na sagot naman ni Adjong sa kanya. Para magawa natin iligtas ang mga taong ginugulo ng mga limaw, ayaw mo bang maging bayani? Pagpupumilit naman dito ni Ben. Ay naku naman po, Kuya Ben. Ang bayani po nasa ilalim na ng lupa. Ayaw ko pong mamatay, no? Saka hikahos na nga tayo sa buhay. Simula nang iwan tayo ni Nainay at Itay. Yan pa ang nasa isip mo? Agimat? Kakamot-kamot sa ulong saad ng bata. Bunso, Adjong. Hindi mo ako naiintindihan eh. Wika ulit ni Ben sa kanyang kapatid. Ang mabuti pa po, Kuya, ay lumarga na tayo. Baka sakali makarami tayo. Nang makapag-ulam naman po tayo ng masarap-sarap. Sambit naman dito ni Adjong na nauna nang tumayo. Saka humawak sa hawakan ng kanilang kariton. Kamot-kamot na lamang sa ulo ang nakangiting si Ben na sumunod sa kanyang bunsong kapatid. Madaling araw pa lamang ay lumabas na sila ng bahay para maghanap ng mga pwedeng maibenta sa suki nilang junk shop. Nakasanayan na nila ang ganoong pamumuhay. Kapag napupuno na ang kanilang kariton, ay saka pa lamang nila ito ibibenta. Manananghalian muna sila. Pagkatapos ay muli na naman silang mangangalakal para may pambili ng kanilang hapunan. Barya lang ang kanilang kinikita na sapat lamang sa pang-araw-araw nilang gastusin. Isang gabi, habang pauwi sila, ay hindi nila inaasahang marinig ang isang kakaibang kaluskos na noon pa lang nila naramdaman. Nagkatinginan silang magkapatid. Sa kamarahang naglakad. Subalit dala ng pagkabigla, nang bigla na lamang lumabas ang isang maitim na nilalang. Mabalahibo ang katawan na may nanlilisik na mga mata. Halos mahulog ang puso nila sa lupa. Dala ng labis na ilakbot, kumaripas ng takbo ang magkapatid. Maski hindi na nila alam kung saang direksyon sila pupunta. Basta ang importante ay matakasan nila ang nilalang na sa palagay nila ay hinahabol sila nito. Kuya Ben, hintay! Naiiyak na tawag ni Adjong sa nakakatanda niyang kapatid. Halika na, sumampa ka sa likod ko, dalian mo. Saad naman dito ng binata. Hindi naman alintana ni Ben ang pagod dahil sa pinaghalo-halo niyang emosyon. Nariyan yung pagod, kaba, takot at pag-aalala sa batang kapatid para sa kanilang kaligtasan. Hindi tuloy nila namalayan na
nakarating na sila sa isang gubat na malapit sa ilog na iniilagan ng karamihan. May mga kwento-kwento kasing sa ilog na yon ay may dambuhalang buhayang nakabantay at kung sino mang makakabulabog sa nasabing hayop na yon ay hindi na makakabalik pa ng buhay. Tagaktak ang pawis na napaupusimen sa may batuhan sa may gilid ng ilog. Gamit ang dalawang palad ay kaagad siyang dumakot ng tubig sa kaininom. Pagkatapos niya ay pinainom din niya si Adyong. Maya-maya pa, nakarinig sila ng magkaibang angil. Animoy isang mabangis na nilalang at hayop ang mga iyon. Muling binuhat ni Ben ang kapatid saka ito dinala sa talahiban upang magtago. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nakita nila ulit ang maitim na nilalang na humahabol sa kanila. Pero ang mga mata nito ay nakapako sa gilid ng ilog. Halos mapasigaw si Adyong dahil sa sumunod nilang nakita. Mabuti na lamang at nagapan ito ni Ben dahil mabilis niyang tinakpan ng isang kamay ang bibig ng kapatid niya. Umahon kasi mula roon ang napakalaking itim na buhaya. Tila ba sa pagitan ng aswang at ng dambuhalang buhaya ay may nangyayaring sagupaan. Hindi nga sila nagkamali. Umalulong muna ang aswang, saka ito tuluyang sumugod. Hindi naman nagpatinag ang buhaya. Malakas nitong iwinasiwas ang malaki nitong buntot sa aswang upang nakailag ito. Dahil sa sadyang alisto at maliksi, ang ganitong nilalang ay nagawa niyang makakapit sa malaking buntot ng buhaya. Sa kanya ito malakas na kinagat at madiin. Pero dahil sa makapal na balat ng buhaya ay bigo ang aswang na lapain ito. Bahagya lamang itong nasaktan pero sapat na iyon para ito ay magwala. Mas malakas na ang ginawang pagwasiwas ng buhaya sa kanyang buntot at sa uli ay nakabitiw ang aswang na bumalandra pa sa katawan ng isang punong kahoy. Dahil sa lakas ay tila nabalian ito ng buto sa katawan. Dahilan para hindi ito makatayo. Dali-dali namang gumapang ang buwaya papalapit sa kanya at gamit ang isa nitong paa ay dito inapakan niya ang aswang. At nang makasiguro ang hayop na wala ng laban ang kanyang kalaban, ay sa kanya ito kinain. Sa tibay ng ngipin ng buhaya ay nagkandapira-piraso ang aswang at ang iba nitong laman ay tumulo sa lupa. Mas lalo namang nakaramdam ng takot ang batang si Adyong. Pero mas humigpit naman ang pagkakatakip ng kamay ng kapatid niyang si Ben sa kanyang bibig. Pagkatapos lantakan ng buhaya ang aswang na yon, ay gumapang ulit ito, pero papunta sa masukal na parte ng talahiban. Mabuti na lamang at hindi ang kinaroroonan ng magkapatid ang pinuntahan nito. Nakiramdam muna sila ng mabuti sa paligid. Wala nang kaluskos ng maririnig. Sinabihan muna ni Ben ang bunsong kapatid na huwag gumawa ng ingay bago kapag nakalabas na sila sa talahiban. Tumango naman ang bata tanda ng kanyang pagsang-ayon. Marahan silang naglakad, palayo roon pero sadyang mapagbiru ang tadhana. Dahil nakaapak si Ben
ng isang madulas na bato, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Kuya! Aksidenteng sigaw dito ng bata. At dahil dun ay naalarma naman si Ben. Pasaway na bata ka. Bakit ka naman sumigaw? Halika na, dalian mo. Kaagad na hinawakan ng binata sa kamay ang kapatid niya sa kasila, kumaripas ng takbo. Nagsusumiksik ulit sila sa matatayong natalahib dahil doon magkubli. Halos hindi na sila huminga dahil sa sobrang takot nilang makalikha ng ingay. Dinig na dinig kasi nila ang mga kaluskos ng buhaya na lumabas sa pinagtataguan nito dahil sa pagkabulabog. Paglingon naman dito ni Adyong, sa bandang kanan ay may naaninag siyang tila isang kakaibang liwanag. Kinalabit niya ang kanyang kapatid saka ito itinuro. Nagkaroon din ng kuryosidad itong si Ben sa kung anong liwanag na iyon. Ano kuya, puntahan natin. Sa palagay ko ay nasa tubig na po ang buhaya sa mga sandaling ito. Kaya pwede na tayong maglakad. Ako nga rin eh. Gusto kong malaman kung anong kumikinang na bagay na yon. Kung tama ang inala ko, na isa yung ginto. Binabantayan nyo ng dambuhalang buhaya. Baka ito na rin yung paraan para yumaman tayo, Adyong. O sige, tara. Habang wala pa yung buhaya, puntahan natin. Napakaingat ng bawat nilang galaw. Tinanggal na din nila ang kanilang mga tsinelas para makasiguradong hindi sila makakagawa ng ingay. Hanggang sa narating nila ang kinaroroonan ng kakaibang liwanag. Nagkatinginan ang magkapatid dahil mula sa malaking butas sa lupa na nagmistulang kuweba na tila pinaglulunggaan ng malaking buhaya, nagmumula ang makinang na liwanag. Pupuntahan na sana nila ito, pero dahil sa mga kaluskos na kanilang narinig, ay muli naman silang napatras at nagtago. Tinitiyak kasi nilang pabalik na ang dambuhalang buhaya sa lungga nito. Adyong bunso, kahit anong mangyari, kailangan natin makuha ang kakaibang bagay na yon. Tugon dito ni Ben. Kuya Ben, paano naman po natin gagawin iyon? Masyadong bantay sarado ng malaking buhaya ang kanyang lungga eh. Ako na ang bahala. May naisip akong plano. Basta kapag lumabas na ako rito, sikapin mo makuha ang bagay na yun ha. Tandaan mo, mabilisan lang dapat ang gagawin natin para hindi tayong malapa ng buhayang yon. Sige na, ianda mo ng sarili mo. Tugon dito ni Ben. Natatakot po ako kuya. Pero sige po, nakahanda na po ako. Tugon naman dito ni Adyong. Pagtango ni Ben sa nakababatang kapatid, ay lumabas na nga ito sa kanilang pinagtataguan. Pumunta siya sa ilog, saka ito lumangoy papunta sa kabila. Nang makarating siya roon, ay gumawa siya ng malakas na pagsigaw. Muli namang mabulabog ang buhaya. Dahil sa narinig kaya, mabilis itong lumabas sa kanyang lungga saka hinabol nito ang binata. Nang makalusong sa tubig ang buhaya, ay dali-dali na din lumabas itong si Adyong sa kapatakbong pumunta sa malaking butas. Pagdating niya roon, ay namangha naman siya dahil sa kanyang nakita. Isang maliit na hugis itlog na bato ang pinagmumulan ng kakaibang liwanag. Kaagad niya itong nilapitan sa kadinampot. Si Ben naman ay kumaripas ng takbo. Subalit, natigilan din siya nang
bumalik ang buhaya sa tubig. Alam niyang babalik na ito sa pinaglulunggaan, kaya naman hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Hinamon naman dito ni Ben ang buhaya. Sumigaw ito ng malakas, pero hindi na siya binalikan pa ng buhaya. Bagkus, mabilis itong nakarating sa kabilang pangpang. Saka ito gumapang ng dahan-dahan. Lalabas na sana si Adyong sa butas nang marinig ulit niya ang mga kaluskos ng buhaya. Nahintakutan siya, lalong-lalo na nang makita niya ang nguso nito sa labasan. Kuya Ben! Tulong! Sigaw naman dito ni Adyong dahil papalapit na ang buhaya sa kanyang kinatatayuan. Pero dahil sa nasukol na siya ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang umiyak. Dahil sa takot at ipikit ang mga mata para hintayin ang kanyang kamatayan. Subalit tumagal na ng mahigit 1 minuto ang paghihintay ni Adyong, pero wala pa rin nangyayaring masama sa kanya. Marahan niyang idinilat ang mga mata at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat sapagkat nasa harapan niya ang buhaya na nakadapa at tila na maamong hayop na nakatitig ito sa kanya. Dito naguguluhan ng bata sa mga nangyayari, pero nilakasan pa rin niya ang loob. Marahan niyang iniangat ang isa niyang kamay saka sinubukang hinawakan ang buhaya sa muka. Kinawag-kawag naman ito ang buntot na tila isang asong natutuwa sa kanyang amo. Adyong! Adyong! Sigaw dito ni Ben. Mula naman sa labas na halata sa boses na naguguluhan ito dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sasagot na sana si Adyong, pero bigla na lang tumayo ang buhaya saka ito lumabas ng lungga. Bumaling ito kay Ben na kaagad niyang sinugod. Tigil! Sigaw naman dito ni Adyong. Otomatiko namang lumingon ang buhaya sa kanya sa kamarahang naglakad. Para bang takot ito sa bata. Kaya lahat ng sinasabi nito sa kanya ay kaagad nitong sinusunod. Bumilib naman dito si Ben na kaagad nawala ang takot at ang pagdadalamhati dahil sa ginawa ng kapatid. Napansin din ito ang kumikinang sa nakasarang palad ni Adyong. Iyan na ba yon, Adyong? Tanong naman dito ni Ben. Opo kuya, hugis itlog na bato pero kumikinang. Wala naman akong makitang lagayan ng baterya. Sambit naman dito ni Adyong na may katanungan sa kanyang kapatid. Hindi kaya isa yang mutya? Tugon dito ni Ben. Napaisip naman si Adyong. May punto ang kanyang kuya Ben dahil nang mahawakan niya ang kakaibang bagay na iyon ay doon pa lang din nagsimula na sundin siya ng dambuhalang buhaya. Hinala niya tuloy na isa iyong mutya ng buhaya. Para makasigurado ay lumapit ang bata sa nakadapang buhaya. Sa kanya ito muling hinawakan. Sinubukan pa niyang ipasok ang isa nitong kamay sa bunganga ng buhaya pero hindi siya nito kinakagat. Dahil doon ay mas lumakas ang kutob ng magkapatid na isang mutya ang hawak ni Adyong. Adyong, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Pagyaya naman dito ni Ben sa nakababatang kapatid. Sige po kuya, magpapaalam lang po ako sa kanya. Tugon naman dito ni Adyong na ang tinutukoy ay ang buhaya. Masinsinan itong nagpaalam. Nagawa pa niya itong halikan sa muka
at ang buhaya naman ay bahagyang pumatak ang luha sa mga mata. Ibig sabihin lang nun na malulungkot siya sa pag-alis ni Adyong. Pero malugod pa rin sila nitong pinaalis. Nang makalayo sila sa lugar, ay bigla na lamang uminit ang hawak na bato ni Adyong. Nabitawan niya ito. Pero imbes na mahulog sa lupa, ay iba ang nangyari. Lumutang ito sa ere, saka dumapo sa ulo ng bata. Walang ano-ano'y, bigla na lamang itong lumubog. Dahil doon, napasigaw ng malakas itong si Adyong. Dala ng pag-aalala, ay niyakap siya ni Ben. Pero pagkatapos nitong pakawalan ang napakalakas niyang sigaw, ay dito na siya nawalan ng malay. Maski anong alog at pagising ni Ben, sa kapatid niya ay hindi na ito nagkaroon pa ng malay. Kaya naman napagpasyahan na lamang niyang buhati ng kapatid para iuwi ito sa kanilang bahay. Dito na nagising si Adyong na napabalikwas sa higaan. Isinisigaw nito ang pangalan ng nakakatandang kapatid na si Ben. Kaagad namang pinuntahan ng binata ang batang kapatid dahil sa pagkabigla. Dito ikwinento ni Adyong ang napanaginipan niya patungkol sa masama niyang pangitain sa mangyayari sa hinaharap. Ayon sa kanya, ay may mangyayaring masama sa kanyang Kuya Ben laban sa mga aswang. Sa hinaharap ay mapuputol ang isang paa ng kanyang kuya at siya naman ay magiging lumpo. Gusto pa sana niyang malaman ang iba pang mangyayari sa kanilang magkapatid pero ginising na siya ng kanyang takot kaya ito napasigaw ng malakas. Nasa murang isipan pa lamang kasi ito. Kaya naman hindi pa niya kaya ang mga ganoong krabutal na kaganapan maski sa panaginip pa lamang. Tahan na, walang mangyaring masama sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya wag mo nang isipin yun. Panaginip lang yun. Pagpapakalma ni Ben sa kanyang kapatid. Opo, kuya. Sagot naman dito ni Adyong na tila umiiyak pa. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay pinuntahan na nila ang kanilang kariton kung saan nila iniwan kagabi. Pero nanlumo na lamang sila sapagkat wasak na ito at mukhang hindi na makukumpuni pa. Dahil sa nangyari, ay hindi na nila alam kung papaano kumita ng pera. Pero mas may nabuti pa rin nilang pumunta ng palengke para naman magbakasakaling may mahanap silang pwede nilang mapakinabangan. Hindi pa man sila nakakarating doon, ay may maswerte na silang natanggap. Sa dinaraanan nila ay nakapulot sila ng 1,000 piso. Grabe naman ang tuwa ng magkapatid dahil sa kauna-unahang panahon ay nakahawak sila ng ganoong kalaking pera. Hindi po ba natin ibabalik iyan sa may-ari, Kuya Ben? Hindi na siguro, bunso. Kasi unang-una napulot naman natin at hindi natin nanakaw. Pangalawa, hindi naman natin kilala kung sinong tunay na may-ari. Baka kunin lang ng iba pero ang totoo, hindi naman sa kanila. At ang pangatlo, marahil bigay na sa atin ito ng Diyos para makaraos tayo sa araw nito. Kasi wala na tayong hanap buhay, di ba? Paliwanag ni Ben sa kanyang kapatid. Kung sa bagay, sige Kuya Ben, itago na lang po natin yan. Pagsang-ayon naman dito ni Adyong. Pagkatapos nilang magkasundo, ay muli silang naglakad-lakad. Sa isang bangketa ay may nakita silang isang pamilya na halatang
hindi pa kumakain. Nagmamakaawa ang mga ito sa mga taong hinihingian nila, subalit walang pumapansin sa kanila. Sa awa ng magkapatid ay bumili sila ng mga kanin at ulam sa malapit na karinderya. Pagkatapos ay ibinigay nila sa mga nakita sa bangketa. Laki naman ang pasasalamat ng mga ito sa magkapatid dahil sa pagtulong nila. Sa muli nilang paglalakad ay may nakita silang isang aso na tila may lahi sa ilalim ng kanal. Umiiyak ito at tila aksidenteng nahulog. Maski mabaho ay bumaba na si Ben para kunin iyon, at nang maihahon niya ay sakto namang dumating ang may-ari. Taos-puso itong nagpasalamat sa binata, at dahil sa labis na tuwa ay binigyan na sila ng pera. Pinakain pa sila nito. Sa buong araw na iyon ay samot-saring tulong, swerte at biyaya ang natanggap ng magkapatid. Nakaipon din sila ng sapat na pera para muling magpagawa ng kariton. Pagsapit ng gabi ay masaya silang umuwi, bit-bit ang mga pagkaing pinamili. Subalit parang naulit na naman ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi dahil sa angil na narinig nila mula naman sa gilid ng kalsada. Pero hindi na iyon iisa, kundi marami na. "Mga aswang, Adyong, takbo!" Sigaw dito ni Ben sa kapatid niya, pero nagulat siya dahil hindi naman ito sumunod sa kanya. Mauna ka na po, Kuya Ben. Paharapin ko sila. Matapang na saad dito ng bata. Saka ito marahang naglakad papalapit sa pinagmumulan ng mga angil. Nahintakutan naman itong si Ben sa inaasta ni Adyong dahil napakadelikado ng ginagawa nito. Siya pa ang lumalapit sa mga aswang at tila ba isinusuong sa panganib ang kanyang buhay. Pero sa ganun na lamang ang kanyang gulat nang mula sa madilim na bahagi ng kalsada ay lumabas ang isang mabalahibong nilalang, pero patila po nitong bumagsak sa lupa. Tirik ang mga mata at wala ng buhay. Maya-maya pa ay lumilitaw na rin itong si Adyong, na hila-hila sa paa ang dalawa pang aswang na pawang wala na ring mga hininga. Pasensya na po, Kuya Ben. Hindi kasi sila mapakiusapan na umalis na lang eh. Kaya pinatay ko na lang sila. Sinubukan kasi nila akong sakmalin eh. Paliwanag naman dito ni Adyong sa kuya niya na hindi pa rin makapagsalita. Inakay na lamang ni Ben ang kapatid. Pauwi naman sa kanilang bahay. Sa may hindi kalayuan ay may isa pang aswang na lihim na nagmamanman sa magkapatid. Nanggagalaiti dahil sa nangyari sa kanyang mga kasama. Pero maski galit ito, ay nagawa pa rin itong makapagtimpi at hindi umatake. Bagkus, umatras ito at bumalik sa kanilang pugad para sabihin ang nangyari sa kanilang mga kauri. Kaagad na isinumbong ng lalaking aswang ang mga nakitang kaganapan sa kanilang pinuno na tinatawag nila sa pangalang Haring Liba, na isang mataas na uri ng aswang, isang gabunan. Kaagad na umusok ang ilong ng haring iyon dahil sa mga nalaman. "Bukas ng gabi, abangan ninyo ulit ang 2 paslit na iyon. Dalhin nyo sila sa aking harapan. At ang gusto ko, buhay sila para ako mismo ang magpataw ng pinakamabigat na kaparusahan dahil sa pagpatay nila sa ating mga kauri." Singgasing ni Haring Liba sa mga kampunyang aswang na kaagad namang nagsialulungan.
Samantala, habang kumakain ng hapunan ay panay ang tingin ni Ben sa bunsong kapatid. Hindi naman siya makapaniwala na walang kahirap-hirap na pinaslang ng bata ang 3 aswang na kanilang nakaengkwentro. Ni isang galos sa katawan o maski man lang sana sa braso ay walang makita ang binata. Dito niya naisip na baka ginagabayan ang kanyang kapatid ng mutya ng buhaya na nakuha nito sa pugad ng dambuhalang buhaya. Pagkatapos naman nilang kumain, ay muling kinausap ni Ben si Adyong para masagot ang mga gumugulong katanungan sa isipan ng binata. Adyong, magtapat ka nga. Papaano mo pinaslang ang mga aswang? At papaano mo sila nakita gayong nasa parte kayo ng kalsada na nakakabulag ang kadiliman? Papaano? Seryosong tanong niya dito. Ang totoo po niyan, kuya. Maliwanag ko silang nakikita noong mga oras na iyon. At nang malapitan ko sila ay tila kusang gumalaw ang aking mga kamay. Sinakal ko sila sa leeg ng mahigpit. Nagpumiglas sila at sinubukan nila akong kalmutin. Pero hindi tumalab ang kuko nila sa balat ko. Ewan ko ba? Pero para kasing balat ng buhaya ang balat ko ngayon. Inosente namang sagot ni Adyong sa kanyang kuya. Napalunok ng sariling laway si Ben. Saka nilapitan ng kapatid. Sinubukan niya itong kinurot ng malakas. Hindi nga nasaktan si Adyong. Bagkus parang nakiliti pa ito dahil sa bahagya nitong pagtawa. Napakamot na lamang sa batok ang binata. Saka naman kinusot ang ulo ng bunsong kapatid at sa puntong yon ay panatag na ang kanyang kaisipan. Sigurado na kasi ito na ang mutya ng buhaya ang may gawa kung bakit biglang lumakas at tumapang si Adyong. Maski mga aswang pa ang kaharap ng bata ay hindi na ito tinatabla ng takot. Kinabukasan ay nagpunta sila sa paggawaan ng kariton para naman bumili ng bago. Eksakto namang may natitira pang isa dahil sa natutuwa ang may-ari ng paggawaan sa kasipagan ng magkapatid ay sa murang presyo na lamang niya ito ibinenta sa kanila. Nalabis ikinatuwa naman ni Ben at Adyong. Pag-abot ng bayad ay nagpasalamat muna sila bago nila idinulak ang bago nilang kariton para umpisahan ang mga lakal. Talagang inuulan sila ng swerte dahil may mga tao na kusang nagbibigay sa kanila ng mga kalakal tulad ng mga dyaryo, bote, bakal, yero at iba pang pwedeng maibenta. Maliban sa mga kalakal, ay may nagbibigay din sa kanila ng mga pagkain at mga damit maliban sa pera. Grabe, inuulan talaga tayo ng swerte, Adyong. Dahil yan sa mutya na nasa ulo mo. Iyan ang may dulot ng swerte sa ating buhay. Masayang wika naman dito ni Ben sa bunsong kapatid. Opo, Kuya Ben. Pero nag-aalala pa rin ako. Lalo't gaya ng kasabihan na ang lubos-lubos na biyayang natatanggap ay may kapalit na pagdurusa. Naisip ko po tuloy ang napanaginipan kong masama. Tugon naman dito ng bata na kaagad lumungkot ang ora. Huminga ng malalim si Ben, sakay nima sa likod ang kapatid. Pinapakalma niya ito at nagawa naman niya. Dito muli silang nagtulak ng kariton, papuntang bagsakan para maibenta na ang mga nakalakal nila. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagbenta sila ng mahigit 2,000 piso. Napapalakpak pa si Adyong dahil naman sa sobrang tuwa. Dahil doon
ay maaga silang umuwi para naman makapagpahinga. Bumili na rin sila ng isang sakong bigas, mga delata at iba pang mga ulam na mahirap masira para naman may mailuto sila pagdating ng oras ng kagabitan. Dahil sa maaga silang umuwi at hindi na sila lumalabas pa, ay nainip ang mga aswang sa kakahintay sa kanila sa gilid ng kalsadang may maliit na gubat pagsapit ng gabi. Ang iba ay nag-aalboroto pa dahil naisip nilang baka nakatunog ang 2 paslit sa kanilang planong pagdukot sa mga ito. Sa pangunguna ng isa sa mga aswang ay nagbago ang kanilang balak. Gagawa sila ng kaguluhan sa mga tao para iparating sa 2 ang kanilang hamon. Kaagad namang nabalitaan nina Adjong at Ben ang karumal-dumal na nangyari sa mga taong nabiktima di umano ng mga aswang pagsapit ng umaga. Kaagad nila itong pinuntahan at dito nila nakumpirma na totoo ang balitang nasagap nila. Isang pamilya ang kaawa-awang pinatay sa loob mismo ng bahay ng mga ito. Pati mga bata ay hindi nila pinalampas. Ang mga nakarinig sa paghingi ng tulong ng mga ito ay nagdalawang isip na lumabas nang mapagsino nila kung sino ang mga nilalang na umaatake sa buong pamilya. Dala ng takot na baka madamay din sila, ay mas pinili ng mga kapitbahay na manahimik at hindi na lamang makialam. Nakita naman ni Ben ang bunsong kapatid na napakuyom ang mga palad. Halatang nagalit ito dahil sa krimeng nangyari. Wala ring pasabi ang bata na umalis na sa lugar. Kaya naman sinundan na lamang niya ito kung saan pupunta. Hoy Adjong, saan ka naman pupunta niyan? Magtimpi ka nga. Nag-aalalang wika ng binata kay Adjong. Hindi na po maaari ito, Kuya Ben. Inuumpisan na nila ang magasik ng lagim eh. Kaya kailangan na nilang maubos. Hindi ko po sila uurungan. Seryosong sambit dito ng bata. Pero, Adjong, hindi mo alam kung gaano sila karami, kung saan sila nagtatago, at kung gaano sila kalakas. Mag-isip ka muna ng mabuti dahil kapag napahama ka, mas lalong mawawalan ng tagapagtanggol ang mga residente laban sa mga aswang. Malaya na nilang gagawin ang anumang nais nilang gawin sa ating baryo. Mahabang wika dito ni Ben. Dahil naman sa sinabi niyang yon, ay tila ba natauhan ang bata. Agad naman itong tumigil saka pumihit paharap sa kanyang kuya. Saka ito patakbong napayakap. Doon na bumuhos ang mga luha sa mata ni Adjong dahil sa awa na sinapit ng mga batang walang kamalay-malay na pinaslang ng mga aswang. Binuhat na lamang ni Ben ang nakababatang kapatid. Sa kanya ito iniuwi. Noong araw ding yon ay hindi ulit sila lumabas para mangalakal. Mukha kasing kailangan muna nilang magpahinga ni Adjong dahil sa mga kakaibang nangyari ay sapilitang nabulabog ang utak ng bata. Hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng ibang mga aswang na nagpapanggap lang bilang ordinaryong mga tao. Hindi na nagawang maramdaman sila ni Adjong dahil naman sa naging emosyon nito. Sa muling pagsapit ng gabi, ay walang kaalam-alam sina Ben at Adjong sa mga susunod na mangyayari. Hindi nila alam na natuntun na sila ng mga aswang sa kanilang bahay at anumang oras ay pwede na silang lusubin ng mga ito. Habang abala sila sa paghahapunan,
naramdaman ni Adyong ang mga itim na presensyang nasa labas ng kanilang bahay. Sumenyas naman ito sa kuya niya na huwag maingay sa katsamarahang tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Pagbukas niya, doon niya nakita ang isang grupo ng mga aswang. Anong kailangan nyo? Gusto nyo ba ng laban? Tamang-tama para maipagiganti ko ang pamilyang pinaslang nyo ng walang kalaban-laban. Wika naman dito ni Adyong na punong-puno ng galit ang kalooban. Ako si Liro, kanang kamay ni Haring Liba. Naparito kami para imbitahan sana kayo sa aming pugad. Iyon kung sasama ka sa amin ng matiwasay. Kung hindi naman, ayos lang dahil sasapilitan namin kayo dadalhin at idadamay din namin ang iba sa inyong mga kapitbahay para may gawin kaming hapunan. Kaya mamili ka, bata. Sasama ba kayo ng kapatid mo o uumpisahan na namin ng manggulo? Sambit naman dito ng lalaking aswang na may halong pagbabanta. Sige, sasama ako. Pero pwede bang ako na lang at huwag na ang kuya ko? Tanong ni Adyong sa kanila. Narinig naman niyo ni Ben, kaya naman sumabat ito. Hindi pwede. Kung isasama niyo ang kapatid ko, sasama na rin ako. Gusto sanang tumutol ng bata. Pero kitang-kita niya sa mga mata ng kanyang kuya ang pagkaseryoso, kaya sa huli ay hindi niya din niya ito napigilan. Nang matapos ang usapan ay nagsimula na silang maglakad. Halos 1 oras din ang kanilang nilakbay bago makarating sa pugad ng mga aswang. Pagdating nila sa loob ay kaagad naman silang sinalubong ng Haring Gabuna na si Liba. Maligayang pagdating dito sa aming pugad, mga mahal naming panauhin. Saad naman dito ng hari sa magkapatid. Huwag na kayong magbaligoy-ligoy pa. Anong dahilan at bakit nyo kami dinala rito sa pugad? Diretso namang tanong dito ni Ben. Ayusin mo ang paikipag-usap sa aming hari. Kung ayaw mong pugutan kita ng ulo mismo, binata. Galit namang sabat dito ng aswang na si Liro sa usapan nila. Subukan ninyong kantiin ng kuya Ben ko. May kalalagyan kayong lahat sa akin. Galit namang saad dito ni Adyong. Kalma lang, Liro. Hayaan mo muna ako, pwede ba? Tumango naman ang kanang kamay ng hari. Sakay ito tumahimik. Kapag kauri niyong pinaslang, nagagalit kayo. Pero kapag mga pareho naming mga tao, tuwang-tuwa kayo. Napakabulok naman pala ng pamamalakad niyong mga aswang Mataas na tono ng boses ni Ben. Sumusobra ka na. Galit na sumugod naman si Liro kay Ben. Pero kaagad na humarang ang batang si Adyong sa kanilang pagitan. Bago pa man dumampi ang mga kuko ng lalaking aswang, sa binatang yon ay dumapo na ang kamao ni Adyong sa panga nito na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Walang nakaimik ni isa sa pangyayaring yon. Pinili naman ni Haring Liba ang kumalma kahit nang gagalaiti na ito sa galit. Marami pang palitan ng salita ang naganap hanggang sa hindi na nagkasundo ang bawat kampo. Kaya naman dito na sumiklab ang madugong labanan. Kuya Ben, huwag kang lalayo dito sa likod ko ha. Saad naman dito ng bata sa kanyang kuya na kaagad namang tumango sa kanya. Lahat ng aswang na sumusugod sa kanila ay walang pagdadalawang isip na sinusuntok ni Adyong sa muka. At ang sino mang kanyang tinatamaan ay kaagad na nabubuwal sa lupa na wala ng buhay.
Si Ben naman ay pinipilit na naghahagilap ng pwedeng magagamit na sandata hanggang sa makita niya ang isang buto na tila hayop na hugis itak. May katalasan din iyon, kaya naman pagdampot niya ay tumulong siya sa pagpaslang sa mga aswang. Takot man pero kailangan niyang ipakita sa bunso niyang kapatid na buo din ang kanyang loob na lumaban para hindi ito panghinaan. Pero dahil sa dami ng mga aswang ay hindi naiwasan ni Ben ang masugatan ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kuya! Sigaw naman dito ni Adjong. Nalabis ang pag-aalala sa kanyang kapatid at doon ay bumalik sa kanyang isipan ang masama niyang panaginip na halos pareho na ng nangyayari. Adjong, wag mo kong isipin. Kaya kong sarili ko. Sige na, ubusin mo na sila. Pagpapalakas ng loob ni Ben sa bata niyang kapatid, pero ang totoo ay ramdam niya na ang mga kirot sa kanyang mga sugat. Mga hayop kayo! Etong sa inyo! Nagngingit-ngit sa galit na wika ni Adjong habang sinusugod ang mga aswang na natitira. Napapatulala na lamang si Haring Liba sapagkat hindi tumatalab sa bata ang mga kuko ng kanyang mga alagad. Dumadaplis lamang ang mga ito na tila walang nangyayari. Buwisit na batang ito. Saan nagmumula ang kanyang lakas at tibay ng balat? Sigurado akong may tangan itong mutya, kaya hindi siya basta-bastang natitinag ng mga kampon ko. Sambit naman dito ni Haring Liba sa kanyang sarili habang pinapanood ang bata na abala sa pakikipaglaban. Sa dami ng bilang ng mga aswang ay nakakaramdam na rin ng pagod si Adjong, pero para sa kaligtasan nila ni Ben ay pinipilit pa rin niyang magpakatatag laban hanggang sa dumating ang sandaling tuluyan na ding bumagsak sa lupa dahil sa sobrang kapaguran. Magkagayon man ay hindi pa rin siya magawang sugatan ng mga aswang. Maski hinang-hina na ito, malalalim na paghinga ang pinakawalan ni Adjong para kaagad na makabawi ng lakas. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Mabilis na lumitaw sa kanyang harapan si Haring Liba, saka siya ito pinagsisipa ng malakas. Tumila po naman ang katawan ng bata sa may hindi kalayuan bago ito bumagsak sa lupa. Hindi man makatanggap ng galos, nalalamog naman ang katawan ni Adjong dahil sa mga pag-ataking yon. Mas lalo siyang pinanghihinaan ng loob nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang Kuya Ben. Nang tingnan niya ito, ay wala na ang isa nitong braso. Hawak-hawak na ng isa sa mga aswang na abala ng nilalantakan. Kuya Ben, patawad po. Hindi kita na ipagtanggol. Kuya ko. Aniya habang umiiyak ito. Hindi naman makasagot itong si Ben dahil sa nanghihina na rin ito ng sobra. Sa kabila ng pagdadalamhati at panghihina ng magkapatid, napadasal na lamang sa isipan si Adjong na sana ay magkaroon ng milagro. Humingi siya sa mutya na nasa kanyang ulo ng isang tulong kahit imposibleng mangyari. Habang nakapikit ang mga mata, ay hindi niya inaasahan na maririnig niyang muli ang mga kaluskos na pamilyar sa kanyang pandinig. Sigurado siyang ang nagmamay-ari niyon ay ang dambuhalang buhaya. Hindi niya siya nagkamali dahil mula sa masukal na parte ng gubat ay lumabas ito
Kaagad nitong nilapa ang mga aswang na inabot ng bibig nito na kaagad nagkakapira-piraso ang buong katawan. Dahil sa pangyayaring iyon ay naibaling doon ang atensyon ni Haring Liba at tinantanan ang panggugulpi kay Adyong. Patayin ang buhayang yan! Sabay-sabay ninyong lusubin! Utos nito sa kanyang natitirang mga kampon na kaagad namang nagsikilos. Bawat aswang na umaatake sa buhaya ay mabilis nitong inihahampas ang kanyang buntot sa kanila. Kanya-kanya namang tilapon ang mga ito, dahilan para mas lalong manggit-git sa galit itong si Haring Liba. Hindi niya alam na unti-unti nang bumabalik ang dating lakas ng batang si Adyong. Dala ng galit ay sumabay ang hari sa pag-atake sa tambuhalang buhaya. Lahat ng nakakalapit at kumakagat dito ay nabibigo dahil sa kunat ng balat ng tinaguriang hari ng ilog. Si Ben naman ay nag-aagaw buhay na dahil sa dami ng dugong nawawala sa kanyang nawalang braso. Sobrang nadudurog ang puso ni Adyong habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Kuya Ben. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ka. Hindi ako papayag na mamatay ka, maski sarili kong buhay ang ibubuwis ko. Umiiyak na sambit naman dito ni Adyong. Saka ito muling ipinikit ang mga mata. Nagkalat na din sa lupa ang mga nagkakapira-pirasong bangkay ng mga aswang na nagagawang lapain ng dambuhalang buhaya. Pati si Haring Liba ay hindi nakaligtas sa malakas na paghampas ng buntot nito, kasabay ng malakas na pagbalandra nito sa katawan ng isang punong kahoy. Subalit habang tumatagal ay nanghihina na rin ang buhaya. Dahil doon ay nagawa siyang dumugin ng mga aswang, at ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang magkakakawag. Sa huli ay nalaman ng mga aswang ang kahinaan ng buhaya. Sabay-sabay nila itong pinatiyaya at ang iba ay malakas na ibinaon ang mga kuko sa tiyan nito. Dito na nagawa na nilang paslangin ang dambuhalang nilalang. Dahil sa galit ay kinain nila ang mga laman loob nito at nagawa pa nilang paglaruan ng katawan. Sa mga oras na iyon ay nakabawi na ng lakas itong si Adyong. Nakatayo na ito at seryosong nakatingin sa mga aswang. Ngayon, ihahatid ko na kayo sa impyerno, mga animal kayong salot sa aming mundo. Sa sinabing yon ng bata ay binalingan siya ng mga aswang. Saka siya sinugod ng mga ito ng sabay-sabay. Durugin ang batang iyan! Dalhin sa akin ang pugot niyang ulo! Malakas namang sigaw ni Haring Liba sa kanyang kinaroroonan. Marahang naglakad si Adyong, pero ang bawat hakbang niya ay bumabaon sa lupa ang kanyang mga paa. Nag-uumapaw na kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanya ng mutya at dahil na rin sa pagkamatay ng dambuhalang buhaya ng tagapagbantay nito. Mabilis niyang nasasalo ang mga kamay ng mga aswang na sumusugod, pagkatapos ay binabali niya ang mga buto. Hindi pwedeng hindi mabalian ang isang aswang na nahahawakan ni Adyong, at sa huli ay nagkaroon lahat ng pilay sa kamay ang mga kampon ni Haring Liba. Haring Libag, ikaw na ang isusunod ko. Seryosong sambit ng bata na may halong pang-aasar pa. Nagalit naman itong si Haring Liba. Saka ito umatake, pero
Iniiwasan lamang siya ni Adyong nang walang kahirap-hirap. Hanggang sa bigyan siya nito ng isang malakas na suntok sa sikmura. Paluluhurin kita sa lupa mamaya, hambog na hari. Pagkatapos kong isa-isahing kitilin ang buhay ng mga kampon mo. Muli namang saad dito ni Adyong na kaagad inatake ang mga nag-aalulungang mga aswang. Napawang bali ang mga kamay. Walang kahirap-hirap na pinapaslang ng bata ang mga ito na tanging ang nagagawa lamang ay ang mapasigaw bago bawian ng buhay. Gamit lamang ang kaliwang kamay ay mabilis na dinudurog ni Adyong ang kanilang mga bungo dahilan para kumalat sa lupa ang utak ng mga ito. Adyong, kapatid ko. Mahina namang saad dito ni Ben na nakangiti pa rin maski nasa bingit na siya ng kamatayan. Nang matapos ni Adyong na isa-isang paslangin ang mga may hinang nilalang, para sa kanya ay bumaling nito sa haring sapu-sapo ang nasusuntok niyang sikmura. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking mga kampon. Dudurugin ka. Hindi na natapos ng hari ang kanyang sasabihin dahil sa bilis ng pangyayari. Nakita na lamang niya si Adyong na nasa kanyang harapan at ang isa nitong kamao ay nakadapo na naman sa kanyang sikmura. Nagdulot ito ng iba yung sakit sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasan ang mapaluhod sa lupa. Gaya ng sabi ko, Haring Libag, paluluhurin kita sa lupa bago ko wakasan ng iyong buhay. Matigas pa rin ang boses na sambit ni Adyong sa kanyang kalaban. Huwag kang papakasiguro, bata. Hindi pa tapos ang laban natin. Pilit na pagsagot ni Haring Liba. Saka siya gumawa ng konsentrasyon. Dumistansya naman kaagad itong si Adyong ng ilang metro. Saka pinanood ang kakatwang nangyayari sa hari ng mga aswang. Unti-unti itong naging isang mabalahibong nilalang. Matingkad na kulay pula. Humahaba ang nguso at lumalapad ang katawan. Pati ang mga mata ay mas lalong nanlilisik at mas naging nakakatakot ang muka. Umusli din ang mahaba nitong bundot at mas lumapad ang mga kuko sa mga kamay at paa. Iyon na ang tunay na itsura ng isang hari ng mga aswang na kabunan. Nakakatakot ang napakalakas nitong aura na sumasakop sa buong paligid kasabay ng paghalakhak nito ng napakalutong. Ngayon, bata, tikman mo ang tunay kong kapangyarihan. Pagsabi pa lamang niya nito, ay gumawa na si Haring Liba ng isang mabilis na pagsugod. Mabuti na lamang at alerto itong si Adyong. Kaya naman nagawa pa nitong sanggain ang pag-ataking iyon ng kalaban. Ako naman, etong sayo. Bumawi ng suntok ang bata. Pero gaya niya, ay nasanggalang din ng Haring Gabunan ang kanyang pag-atake. Halos magkasing pantay na sila ng lakas ng mga oras na yun. Bawat binibitawan nilang mga atake ay may pambihirang lakas na kaakibat. Naglilikha kasi iyon ng malakas na hangin kapag nagsasalpukan ang kanilang mga kamao. Hindi ako ganong kadaling talunin, bata. Ikaw ang dudurugin ko ang mga buto. Banta naman dito ni Haring Liba habang patuloy sa pagbibitaw ng mga pag-atake. Gawin mo, wag puro satsat. Daig mo pa ang babae sa kada daldal. Haring Libag ka talaga. Sagot naman dito ng bata na hindi naalis ang pang-iinis nito sa hari.
Bawat suntok nila ay nagkakasalubong. May mga naiilagan din sila pero kaagad din silang nakakabawi sa isa't isa. Hindi nagbabago ang lakas ng kanilang presensya. Parang naghihintay lamang sila ng isang magandang pagkakataon para makapatama. Si Adyong naman ay sadyang makulit ang isipan. Napangiti siya ng bahagya sa kabinuksan ng kanyang opensa. Ang sandaling yon ang pinakahihintay ni Haring Liba. Kaya naman hindi na ito nag-aksaya ng panahon pa. Tapos ka na, bata. Etong sayo. Sambit naman dito ni Haring Liba. Nagpakawala na ng pinakamalakas niyang suntok. Pero ang akala niyang tagumpay na siya sa laban na yon ay isa pa lang pagkakamali. Sapagkat kasing bilis ng kisap matang nawala si Adyong sa kanyang paningin. Kaya naman ang naging resulta ay sa hangin tumama ang kanyang kamao. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dito nakaramdam ng kaba ang Haring Gabunan, lalo na nang mahagip ng kanyang mga mata kung nasaan ang bata. Ngayon, Haring Libag, sa iyo ko naman ito sasabihin. Tapos ka na? Isang pagkalakas-lakas na suntok ang pinakawalan nito na tumama sa tagiliran ng gabunan. Sa tindi ng pwersa ay medyo kalayuan din ang tinalsikan ni Haring Liba bago sumobsob sa lupa na nauna ang mukha nito. Grabe ang pinsalang natamo ng hari sa pag-ataking natanggap niya sa bata. Marahan namang naglakad si Adyong palapit sa kanyang Kuya Ben na hindi na nagawang magsalita pa. Pagdating niya doon ay kusa na ding bumagsak ang mura niyang katawan. Kuya Ben, hindi ko na kaya. Ikaw na ang tumapos sa laban. Pagkasabi nito ni Adyong ay pinalabas niya ang mutya ng buhaya sa kanyang ulo. Gamit ang isipan ay inutusan niya itong sumanib sa katawan ng kanyang nakakatandang kapatid na kaagad namang sumunod. Si Ben naman, mula sa paghihingalo, ay tila nanumbalik ang kanyang lakas na mas doble kaysa sa dati. Ang naputol naman niyang kamay na hindi na ituloy na nilantakan ng may hawak kaninang aswang dahil sa kaguluhan ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Kusa itong gumapang bago tuluyang kumabit sa katawan ng binata na kaagad din naghilom ang sugat. Sa pagdilat ng mga mata ni Ben ay dito niya nakita si Adyong na wala ng malay. Nakahiga na ito sa kanyang tabi. Nahalata sa itsura ang matinding laban na pinagdaanan. Humalik muna siya sa noo ng nakababatang kapatid. Saka siya marahan na tumayo. Sakto namang bumabango na si Haring Liba. Mula sa pagkakahiga sa lupa, nahalatang ininda ang suntok ni Adyong sa kanyang tagiliran. Paano ka nabuhay? Hindi pwede. Patay ka na kanina pa dapat. Anong nangyari? Nahihintakutang saad nito sa binata. Bakit? Simple lang ang kasagutan, Haring Liba. Ipinairam sa akin ni Adyong ang kanyang mutya para ako na mismo ang magpatuloy ng laban. Kontento na siya na napaluhod kanya sa lupa. Kaya naman ipinaubaya niya na sa akin ang pagpaslang sa'yo. Kaya humanda ka na sa ganti ko. Matapang na tugon dito ni Ben na napakaseryoso ng muka. Magsasalita pa sana si Haring Liba pero natigilan siya nang biglang maglaho sa kanyang paningin si Ben. Parang nauulit lang ang kaganapan kanina. Kaya naman inaasahan niya nang lilitaw ito sa kanyang tagiliran.
Kaya naman kaagad siyang umatras. Pero mali pala ang kanyang mga naging konklusyon dahil mula sa kanyang likuran ay humahalakhak itong si Ben. "Huli ka," sambit dito ng binata. Sa kanya malakas na binigyan ng suntok sa bandang tenga si Haring Liba. Sa tindi ng lakas nito ay paulit-ulit na gumulong ang gabunan. Saka ito umararo sa lupa ang kanyang katawan. Nanginginig na nakaiga ang katawan nito na halos tumabingi na ang ulo dahil sa lakas ng pagkakasapak dito ni Ben. Gustuhin man niyang tumayo ay hindi niya magawa dahil sa panginginig ng buo niyang kalamnan. Kakaasar! Tanging nasabi na lamang niya nang makita ang binata na marahang naglalakad palapit sa kanya at tila kalmado ang aura. Sa kagustuhang tumayo ay nagawa naman iyon ng hari, pero halos bumaluktot na ang mga tuhod nito. Tapusin mo na ako! Tapusin mo na ako! Galit na sigaw nito kay Ben, pero nginitian lang siya ng binata. Saka ito napapailing. Kung ayaw ko, mas gusto pa kitang pahirapan. May magagawa ka ba, Haring Liba? Pagkasabi nito ni Ben, ay muli niyang pinakawalan ang kanyang kamao sa mukha ng hari. Napasigaw ulit ito ng sobrang lakas bago bumagsak sa lupa ang katawan. Hinang-hina na at halos hindi na makagalaw pa. Buwisit ka! Aniya, pero talagang naubos na ang kanyang lakas kaya wala na siyang nagawa pa. Nang pagsisipain ng binata ang kanyang sikmura hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Nang magsawa si Ben sa kanyang ginagawa, isinunod niyang binali ang kamay ni Haring Liba. Pagkatapos ay ang mga paa naman nito. At habang nagdurusa ang haring aswang, sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, ay binalikan ni Ben ang kanyang bunsong kapatid at pinulsuhan niya ito, at nang makasigurong buhay pa ay mahigpit niya itong niyakap. "Uuwi na tayo, Adjong. Hintayin mo ako at tatapusin ko lang ang iyong nasimulan." Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo ni Adjong. Sa kanito binalikan ang umiiyak na hari ng mga aswang. Tama na! Parang awa mo na, binata. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Hindi ko na kaya ang sakit. Paghingi naman ng pabor dito ni Haring Liba kay Ben. "O sige, total pagod na rin naman ako at kontento na ako sa pagpapahirap sa iyo. Sige na, Haring Liba, paalam na." Sa pamamagitan ng pagpilipit ni Ben ng ilang beses sa leeg ng gabunan, ay lumupaypay na din ang ulo nitong nakalawit ang mga dila. Tirik ang mga mata na binawian ng buhay. Sinipa-sipa muna niya ang katawan ng aswang at nang makasiguro siya na patay na nga ito, ay sa kanya muling pinuntahan ang bunsong kapatid. Kinarga niya sa kanyang braso ang nakahimlay na katawan ni Adjong. Sa kanila nilisan ang lugar. Pagka-uwi niya ay kaagad na inihiga ni Ben ang kapatid sa kanilang higaan. Kumuha naman siya ng mainit na tubig sa kanilang termos saka hinaluan ng malamig. Para sakto lang ang init at pagkatapos ay binasa niya mula doon ang isang bimpo. Maingat niyang pinunasan ang katawan ng bata para linisan at nang matapos sa ginagawa ay natulog na rin ang binata sa mismo nitong kinauupuan. Kuya? Naalimpungatan naman si Ben sa pagtawag sa kanya ni Adjong. Pagdilat ng mga mata niya
Doon niya napagtanto na umaga na pala. Oh, bakit Adyong? Saan ang masakit? May gusto ka bang kainin? Taranta nitong tanong sa bata. Buong katawan ko po ang masakit, Kuya Ben. Hindi po ako nagugutom pero nauuhaw po ako. Tugon naman dito ni Adyong. Ganun ba? O sige, sandali lang Kukuha lang ako ng tubig. Utal na saad ng binata. Saka mabilis na naglakad papuntang kusina. Pagbalik niya, sa kwarto na may daladalang isang basong tubig ay pinainom niya itong si Adyong. Inalalaya niya ito sa ulo. Sa kanya ito isinandal sa kanyang katawan. Pagkatapos painumin, ay nagpasalamat sa kanya si Adyong. Muli niya naman itong tinanong kung ano pa ang ibang gusto. Pero umiling lamang ang bata at sinabing gusto ulit nitong matulog. Hindi naman naiwasang makaramdam ng awa ni Ben sa batang kapatid, lalo na nang mapansin niyang hindi nito nagagawang igalaw ang buong katawan. Maluwa-luwa niyang pinatulog si Adyong pero hindi niya pinahilata. Nang mahimbing na ulit ang bata ay saka siya nag-isip kung ano ang pwedeng magawa niyang tulong para mabilis ang paggaling ni Adyong, pero dahil sa magulo pa ang isipan ng binata ay wala siyang maisip na paraan. Lumipas ang mga araw na ganoon pa rin ang kondisyon ni Adyong. Paralisado ang buo niyang katawan dahil sa matinding laban noong hinarap niya si Haring Liba. Sa kabila ng kondisyon ng bata ay hindi naman maawat ang biyaya at swerteng natatanggap ni Ben sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanyang paghahanap buhay. Nang makaipon ng sapat na pera, ay ipinaayos niya ang kanilang bahay at nagpagawa ng maliliit na tindahan sa kanilang harapan. Para na rin mabantay niya ng gusto ang kapatid at maalagaan. Isang araw, habang inaasikaso ni Ben si Adyong, ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang mutya ng buhaya. Naisip ng binata na nagawa siya nitong pagalingin at iligtas sa bingit ng kamatayan noong naghihingalo ito. At ito ang dumugtong sa naputol niyang kamay, na para bang walang nangyari, kaya posible din kaya nitong pagalingin si Adyong sa kanyang sakit. Tama. Adyong, paano mo pala naisalin sa akin ang mutya ng buhaya? Gusto ko sanang ibalik sa iyo ito. Tanong ni Ben sa bata pagkatapos nitong mapalitan ng damit. Hindi ko po alam, Kuya. Basta ang natatandaan kong ginawa ko, kinausap ko ang mutya sa aking isipan at nagmakaawa ko na lumipat siya sa'yo para mailigtas ka sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos noon ay bigla na lamang uminit ang ulo ko at nang mawala ang init, doon na po ako walang matandaan pa. Paliwanag naman dito ni Adyong sa nakakatandang kapatid. Ganun ba? Sige, susubukan ko. Tugon dito ni Ben. Pero kung ayaw niya po, wag mo nang pilitin. Kasi ang isang mutya kapag gusto nila ang isang bagay o ipag-uutos sa kanila, ay hindi ka po magdadalawang salita sa kanila. Dito napatango naman si Ben sa kanya inumpisahang kausapin ng mutya sa kanyang isipan ng masinsinan. Pumikit siya ng mga mata bago niya ito sinimulan. Makaraan ng ilang minuto ay wala namang nangyari. Dismayado siyang dumilat ng mga mata saka napatitig ng makaulugan kay Adyong. Umiling din siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sinaway naman siya ng bata dahil sa kanyang naging reaksyon, kaya dali-dali niyang pinunasan ang mga luha. Nang haplusin niya ang muka ng kapatid, ay nagulat siya dahil
bigla na lamang naglabas ng kakaibang liwanag ang kanyang mga palad na katulad ng sa liwanag na nagmumula sa mutya noong una nila itong makita. Nagtataka man ay sinubukan pa rin niyang itapat iyon sa katawan ng bata. Parang nakukuryente naman ang nararamdaman ni Adyong dahil sa enerhiyang lumulukob sa kanya. Halos 5 minuto din ang itinagal ng prosesong iyon bago tuluyang natapos. Matama na pinagmasdan ni Ben ang kanyang kapatid. Isa-isa namang iginalaw ng bata ang kanyang mga daliri at sa awa ng Diyos ay nagagawa niya na ito. Isinunod niya ang itaas ang kanyang braso pagkatapos ay ibinaluktot ang mga paa sa tuhod. Nang mapagtagumpayang nagawa iyon ng bata, ay dahan-dahan na siyang umupo mula naman sa pagkakahiga. Bunso, ayos. Magaling ka na kapatid ko. Pagdiriwang ng kalooban ni Ben dahil sa matagumpay na pagpapagaling ng mutya sa bunsong kapatid. Kuya, magaling na nga ako. Nagawa mo po, Kuya Ben. Masaya ding wika ni Adyong na mabilis na tumayo mula naman sa kama. Kaagad na nagyakapan ang magkapatid na may punong-puno ng pagmamahalan. Natapos ang araw na iyon na totoong magaling na si Adyong. Sa pagdaan ng mabilis ng mga panahon ay mas lalong gumanda ang pamumuhay ng magkapatid. Ang dating mga ngalakal na nagtutulak ng kariton nagkaroon ng munting tindahan, pero dahil sa kanilang sipag na may kaakibat na swerte mula sa mutya ng buhaya ay naging masagana ang kanilang pamumuhay. Nakapagpundar sila ng sarili nilang lupain kung saan nila itinayo ang medyo may kalakihan nilang bahay. Nakapagpundar din ng mga kung ano-anong gamit at sariling tambakan ng mga kalakal. May mga tauhan na rin silang sinesweldohan nila buwan-buwan para kahit na papano ay may natutulungan sila na walang trabaho o pinagkakakitaan. Kada Pasko at Bagong Taon ay pinapakain nila ang mga residente sa kanilang lugar para sa kahit ganoong pamamaraan ay maibahagi nila ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Masasabing mga halimbawa ang magkapatid na Adyong at Ben bilang isang huwarang mga tao. May mabubuting puso, kalooban, pagmamalasakit sa kapwa, at likas na sa kanila ang makadiyos. Kung may lumalapit sa kanila at humihingi ng tulong, basta kaya nila, ay kanila itong ibinibigay. Hanggang sa kasalukuyan ay simple pa rin namumuhay ang magkapatid. Hindi na nakapag-aral si Ben, pero nakapag-asawa naman ito at binayaan ng 2 anak. Si Adyong naman ay nakapagtapos sa kursong doktor. Sa ngayon ay may pamilya na rin siya at may isang anak na lalaki. Ang mutya ng buhaya ay nanatiling sekreto nilang magkapatid. Maski sa kanilang mga asawa ay hindi nila ito sinabi. Mga kabaryo, hanggang dito na lamang ang kwentong ito. At sana ay may napulot kayong aral. Magandang buhay sa lahat.